Anong silbi ng henyo na programmer? Ang pangunahing patent mo ay akin na. Ang mga taong pinoprotektahan mo ay magiging akin. At saka, ang kapatid mong si Kingsu. Akin na rin siya. Ha ha ha. Sige, subukan mong galawin siya. Kahit na maging multo ako, hindi kita palalampasin. Sa lungsod na ito, ang pera ko ang batas. Ihatid siya sa daan. Huwag akong hadlangan sa aking magandang pagkakataon. Ayusin mo siya. O, si Kingsu ay kusang nagpakita. Huwag mong pansinin ang basura na ito. Sumama ka sa kuya. Tiyak na masisiyahan ka sa walang katapusang kayamanan at karangyaan. Kahit mamatay ako, hindi kita papayagang mahawakan. Napakabobo mo. Hindi ka dapat sumunod sa akin. Nakamonitor ng matinding emosyonal na pag-alon, desperado at galit. Pagkamuhi. Simulan ang laro ng pagliligtas. Opisyal nang nagsimula. Maligayang pagdating sa laro ng takot. Laro ng takot. Hindi ba ito ang laro na ginawa ko noong kolehiyo? Paano ako napunta dito? Susunod ay ang unang aralin sa pagpasok sa unang taon. Ang unang alituntunin ng paaralan ay bawal ang magdala ng armas. Si sino-sino ang nagkukunwaring may supernatural na kapangyarihan. Sasabihin ko sa inyo, ang tatay ko ay si Zhao Hongyuan. Ihulog mo na ang baton. Ito ang patakaran sa laro. Kapag lumabag, may panganib. Paano mo mapoprotektahan ang boss kung itatapon mo ito? Huwag makialam. Talagang may monster. Tulong, huwag kayong pumunta dito. Palihog, ilayo ninyo sila. Huwag hayaan ang mga monster na pumunta dito. Jiang Feng. Talagang may monster. Tulong, huwag kayong pumunta dito. Ihulog mo na ang tungkod. Ito ang mga patakaran ng laro. Delikado ang paglabag dito. Ikaw ang mag-akit sa kanila. Huwag mong hayaang makalapit ang mga halimaw. Jiang Feng. Jiang Feng. Ito ang kapalit ng pagsalungat mo sa akin. Anong nangyayari? Hindi nila siya ina-attack. Babala. Napansin ang paglabag gamit ang telescopic baton. Maikling baton. Itinuturing na paglabag. Ipapatupad ang pagtanggal. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Huwag lumapit. Ako si Zhao Tai. Mayaman ako, ang tatay ko ay si Zhao Hongyuan. Pakiusap, huwag kayong lumapit. Huwag kang matakot, Junior. Nandito ang senior. Hindi kita papayagang masaktan. Mamatay na naman ba? Hindi kailanman. Nakatagpo ng signal ng administrator, nag-i-access.
Beripikasyon. Bawal ang may dalang armas. Kaya't binago ito. Rekonstruksyon ng batayang lohika. I-inject ang pinakamataas na utos. Hayaan mong makita ko ang katotohanan ng mundong ito. Matagumpay na nabago ang mga patakaran. 8-3. Nasa proseso ng pag-reload ng mga patakaran sa larangan. Tapos na ang pag-reload. Bumabaril ang target mo dyan. Tumakbo na, ang mga bagong estudyante ay parang mga demonyo. Tulong, hindi na ako makakatakas pa. Hindi pa nga tayo tapos mag-warm up eh. Ang recoil na ito ay hindi biro. Nanginginig na ang kamay ko. Saan niyo nakuha ang baril at lagari? Babala, nagsasagawa ng iligal na pag-scan sa buong lugar. Hindi ba ito labag? Mali rin na wala akong dalang armas. Bigyan mo ako ng isa, Jiang Feng. Kahit panggupit ng kuko ay okay na. Pasensya na. Wala ring sobrang bigas ang may-ari ng lupa. Hahaha. Umalis ka, mabilis, umalis ka. Tulungan niyo ako. Sino ang makakatulong sa akin? Hawakan mo ako, ito ay sa pilitang paglipat. Ito na ang susunod na script. Bakit nandyan pa ang mga halimaw na ito? Zhao Su, paano ka pa nabubuhay? Hindi pa rin nawawala ang kaluluwa. Unahin mo ang sarili mo. Huwag masyadong mabagal tumakbo. Tingnan mo, may bukas na silid-aralan sa harap. Pumasok tayo at magtago. Bilisan mo, mas mabilis pa. Bakit hindi na kayo humahabol, mga walang kwentang tao? Hahaha. Huwag magpabaya. Hindi sila papasok. Dahil may mas nakakatakot na bagay sa loob. Simulan. Oras na ng klase. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na mali? Ang sakit, tulungan niyo ako.
Madali lang ang pagsusulit ngayon. 10 puntos ang kabuuan. Hindi ito pagsusulit. Ito ay hatol ng parusa. Ano man ang sagot mo, wala nang pag-asa. Ayaw ko nang sumagot. Ayaw kong mamatay. May pera ako, guro, bibigyan kita ng pera, okay ba? Kulang ng 0 puntos ang ingay sa eksaminasyon. Magsisimula na tayong sumagot. Isusumite ang papel sa loob ng 1 minuto. Ito ay may antas na delay. Kung makikipaglaban ang boss, lahat tayo ay mamamatay. Ano ang gagawin natin? Maghihintay na lang ba tayo sa kamatayan? Masyadong mahirap ang mga tanong ng guro. Hindi ito ayon sa kurikulum. Iminumungkahi kong palitan ang pamantayan sa pagsusuri. Gusto mo bang questionin ang aking antas ng pagtuturo? Sige, unahin kong suriin ang iyong papel. Dahil ikaw ang nagtakda ng mga patakaran, bababaguhin ko ito. Ang patakarang ito. Walang gaanong creativity. Sino ang mas angkop na palitan? Ngayon, ikaw na ang dapat sumunod sa patakaran 7. Patakaran. Nagbago ang patakaran. Kung may estudyanteng bumagsak, isasagawa ang pagbura. Ako. Guro, ipapasa ko na ang papel ko. Bahala na kayong magbigay ng marka. Sa totoo lang, bumagsak ako. Ikaw ang mamatay. Huwag siyang bigyan ng passing. Ako ang mamatay. Pero itong papel ay walang laman. Paano ko siya bibigyan ng marka? Kapatid. Sinasadya mong ibog siya hanggang sa mamatay. Ikaw ay guro. Hindi mo na kailangan ng tulong ko sa pagbibigay ng marka, di ba? Napakahirap ng mga estudyanteng ito. Ang pangalan na ito ay nakasulat ng matatag. May dala itong amoy ng perpektong marka. Hindi ako namatay. Nakapasa ako. Lahat kayo, umalis na kayo. Ang hirap alagaan ng mga estudyante ngayon. Gusto kong mag-resign. Ayoko na. Kaibigan. Kanina ba, tinakot mo si Ghost? Wala naman. Tinutulungan ko lang ang guro na ituwid ang silabus. Ito ay tinatawag na paggalang sa guro at sa kaalaman.
Hintayin mo ako. Pagkatapos ng kopyang ito, marami akong paraan para patayin ka. Binabati ang manlalaro na si Jiang Feng sa pagtapos ng TE level na Dungsho na Death High School. Pangkalahatang pagsusuri ng pagganap is nakapadala na ng anunsyo sa buong server. Wow! Tingnan mo, siya yung bagong tao. Latest na rating. Iyan ay benepisyo lamang ng mga Diyos sa antas ng alamat. Baka siya yung anak ng mayaman. Narinig ko, may dalawa siyang bodyguard na kasama. Gusto kong sumali, mayaman ako. May ilang daang milyon akong yaman sa totoong buhay. Papasukin niyo ako sa Bean Guild. Maligayang pagdating sa Bean Guild. Simula ngayon. Kami ang bahala sa iyo. Huwag mong isipin na dahil sa swerte mo, nakalusot ka na, magaling ka na. Nakita mo ba? Ngayon, isa na akong kasapi ng Batten Guild. Ito ang pinakamalaking guild sa buong server. Huwag harangin ang daan. Palagpas lang. Maghintay ka lang dyan. Ang ACFS na rating ay ibibigay lang dito sa basura na ito. Mukhang may bug ang rating system ng laro na ito, no? Haha. Yan ang sining ng hindi pag-unawa sa code. Kuya, kung hindi, ipapasa ko na lang ang puntos ko sa'yo. Pumunta ka na at bumili ng magandang armas. Baka hindi pa makakatabas ng tinapay itong kutsilyo na to. Minsan, naloloko tayo ng mga mata ng ate. Ang source code nitong kutsilyo ay interesante. Kung bahagyang babaguhin ko lang ang ilang parameter. Mas epektibo pa ito kaysa sa gatling mo. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Yung vice chairman na si Jiang Feng sobrang kakaiba. Sigurado siyang may cheat, kaya niyang pigilan ang mga multo na kainin siya. At meron pa siyang isang bagay na may isakis na rating. Kailangan mo akong tulungan na maghiganti. Ay, may cheat na TTL level. Medyo interesting. Sa larong ito, walang sinuman ang nakataka sa palad ng Bakatian Guild. Tandaan mo, iisa lang ang daan na pwedeng mong tahakin. Dahil ikaw ay isang baguhan. Magbibigay ka ng espesyal na pag-aalaga sa susunod na laban. Ilabas ang kanyang mga yaman. Na-detect. Madalas na pag-alo ng batayang lohika. Nagmula sa C-level na kopya ng patay na universidad. Ganito ba ang paraan ng pagbabago ng pahintulot? Baka bumalik na ang ama. Lohikal na salungatan. Nakatagpo ng pahintulot ng tagalikha. Dapat ay patay na ang ama. Bog na dulot ng pagkatanda ng programa. Inilunsad ang utos. Sinasagawa ang self-check.
Naglo-load. Nagsimula ang paglipat sa B-level na kopya. Mataas na panganib ang antas ng kopya ng nakakatakot na hotel. Natatakot ka ba, ate? Ito ay bi-level na kopya. Doble ang hirap. Mas delikado ito kaysa sa mga paaralan ng kamatayan. Nandyan ka. Walang takot. Siya nga iyon. Si Jiang Feng, ninakaw niya ang aking liwanag sa bagong nayon. At pinatay pa ang aking bodyguard. Kailangan mong ipaglaban ako. Siya yung bagong tao na may ihs na rating. Basura dito sa kopyang ito. Natural na may kamatayan ang mga cannon fodder. Yung ganitong klase ng tao, karapat-dapat lang na ako ang gagawa. Haha. Ang mga tao dito. Parang mas nakakatakot pa kaysa multo. Ang multo gusto lang ang buhay mo. Pero may mga tao na gusto ang lahat sa iyo. Magbayad ng bayad sa kwarto para makapag-check-in. Yung hindi magbabayad o hindi mag-check-in. Diretsong papatayin. Nakita nyo, ito ang tunay na lakas. Kayong mga ito, maghintay lang kayo na maputol ang kamay. Hahaha. Sa lugar na to, mas maganda pang mamatay kaysa mag-iwan ng isang daliri. Ang kamay ng kapatid ay ginagamit para kumita. Huwag mo nang saktan dito. Kailangan baguhin ang ganitong uri ng panuntunan. Hindi pwedeng hindi sumunod ang boss. Sabi ng waiter, kung hindi ka magbabayad ng kwarto, may masamang mangyayari. Ayaw kong mapaalis, pero talagang wala na akong magagawa. Ang mga patakaran ay pawang patay. Buhay ang tao. Maniwala ka, may paraan ako para magbayad. Gusto ni Jiang Feng na magpakabayani. Walang guild, walang kagamitan. Walang reserba. Saan ka kukuha ng daliri para magbayad ng renta? Baka gusto mo lang na mawala, di ba? Hahaha. Bakit sumasama ang ate sa paghihirap ng huking espiritu? Maging babae ko. Sa ilalim ng Batten Guild, ako ang magbabayad para sa'yo. Sobrang madugo ng daliri. Magpalit tayo ng mas mahinahon. Magdala tayo ng merienda.
Yun ay biskwit na may hugis daliri. Talaga bang pwede si Jiang Feng nito? Huwag na kayong maghanap pa. Sasama na lang yung kalahating stick bilang tip mo. Matagumpay ang bayad. Mahal naming customer. Naway maging masaya ang inyong pananatili. Pwede na ba itong pambayad sa kwarto? Hindi pwedeng, hindi talaga pwedeng. Ang batang ito ay kayang baguhin ang mga patakaran. Ang kanyang kakayahan. Mahal na ama ng aking kaibigan. Simula ngayon, ikaw na ang aking tunay na kapatid. Ang buhay ko ay para sa iyo na. Kung sabihin mong pumunta ako sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Sige, mag-ipon ka ng buhay para sa trabaho. Umakyat na. Paghahanda sa depensa. Ihagi si Jiang Feng palabas. Bagong salta siya. Gawin siyang pain para sa mga halimaw. Ihigpit ang depensa. Buksan ang likuran. Gustong manood ng palabas? Ipapakita ko sa inyo ng husto. Kumuha ng sirang bakal at susubukan niyong putulin ang mga zombie. Haha, nakakatawa talaga ako. Napakadelikadong karakter. Halika na. Tingnan natin kung ang katawan niyo rin ay ganoon kasira. Ito ay tiyak na dahil level. Antas ng Diyos na kagamitan. Ang ganitong kayamanan ay napunta sa kamay ng isang baguhan. Talagang isang pag-aaksaya ng yaman. Binabati ang nakaligtas. Mangyaring pumunta sa pinakamataas na antas ng restoran para sa huling hapunan. Ito ba ay isang ilusyon? Ito ay tiyak na isang legendary na kagamitan. Kung makakakuha lamang ako ng kamay, maaari kong lampasan ang posisyon ng Pangulo sa guild.
Magandang bagay itong kutsilyong ito. Ngunit, walang kasalanan ang karaniwang tao. Ang pagkakaroon ng yaman ay may kasalanan. Ganitong antas ng kayamanan, hindi mo siguro kayang hawakan bilang isang baguhan. Kaya mo bang hawakan ito? Huwag mong alalahanin, pangalawang pangulo. Ikaw nga. Kanina, sinadya mong magpanggap, gusto mo bang ipasa sa akin ang utang na ito? Dapat na tayong mag-ayos nito. Hahaha. Bagamat inaamin kong talagang magaling ang iyong malamig na espada. Ngunit hindi ka lang dapat umasa sa isang sandata. Gusto lang nilang labanan ang pinakamataas na guild sa buong server. Mukhang hindi kaya. Kaya ba o hindi? Malalaman lang natin kapag sinubukan na. Binabati ang mga nakaligtas sa pagsubok sa pasilyo. Mangyaring pumunta sa restaurant sa itaas. Matagal nang naghihintay ang chef. Kaasar. Halos mo nang malutas ka na sana ng tuluyan. Pero sa pagkakataong ito, may nangyaring pagbabago. Swerte ka pa rin. Maligayang pagdating sa aking kusina. Ngayon ang mga sangkap. Sariwang-sariwa. Kailangang ubusin mo lahat ng pagkain sa plato. Huwag sayangin. Huwag mag-ingay. Ipinagbabawal ang umalis sa upuan. Ipinagbabawal ang maling gamit na kubyertos. Paano mo ito lulunukin? Makasarili. Sobrang bastos. Nagsasalita pa habang kumakain. Hindi ka karapat-dapat sa aking alok. Tulong, ah. Bakit hindi ka kumikilos? Ayaw mo bang masarap ang luto ko? Itong basura, tinatawag na pagkain. Nandito ako para kumain. Hindi para kumain ng dumi. Umalis ka. Nabaliw na ba siya? Bakit siya naglakas loob na murahin ang boss? Ang nilutong pagkain ay dumi. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na insultuhin ang aking kakayahan sa pagluluto. Papalayasin kita dito. Hayaan mong maalis ka sa laro. Sa kopyang ito, ako ang may otoridad. Zero zero. Zero zero zero. Ang ganitong pakiramdam ng pang-aapi. Hindi ba ito ang mga may kapangyarihan? Ako ay pumasok. Ako na mapagpakumbaba ay nakasakit sa iyong otoridad. Pakisuyo, patawarin mo ako. Hindi. Imposible, ito ay isang ilusyon. Ang malaking nilalang na iyon ay talagang napakarespetado sa kanya. Ano bang nangyayari dito?
Binago niya ang ilang mga patakaran. Hindi lang ito basta mga patakaran. Ayaw ko ng ganito, masyadong maanghang. Umalis na, umalis na. Itong mga tanga na ito. Paano sila naglakas loob na bigyan ang mahal na bisita ng ganitong pagkain? Palitan ng pinakamaganda, pinakamataas na uri ng wagyu, at mamahaling alak na pula. Ihain ang pinakamagandang pagkain. Ito ay hapunan na ipinagkaloob ng Diyos. Umalis ka. Kayong mga mortal, mabilis na umalis, huwag pagdudumiin ang sahig ng Diyos. Ang taong ito ay tiyak na baliw. Iltes na naman. Sobrang hindi ito totoo. Dalawang sunod-sunod na Ang bagong ito ay talagang kakaiba. Kapatid na Jiang Feng, huwag kang magmadali umalis. Kanina sa dungsyon talagang pinahanga mo kami. May kailangan. Hindi tayo nagkukulang ng salita. Yung espesyal na kagamitan sa kamay mo, at yung isesis na gantimpala na nakuha mo kanina. Ibigay mo ito bilang bayad sa membership. Maaari kitang gawing elite na leader. Kung hindi mo ibibigay, mahirapan kang magpatuloy sa laro sa hinaharap. Nagnanakaw. Natanong na ba ang aking kutsilyo? Kahit ikaw, hindi ka karapat-dapat, huwag harangin, umalis ka na. CJ. Kung ayaw mong uminom ng inuming inaalok, kakainin mo ang parusa. Gusto kong mapatay siya nang walang natira. Gamitin ang pangunahing puwersa ng guild. Kung gusto ninyong maglaro, kaya't aalisin ko kayo ng tuluyan. Hanggang sa ugat. Sa susunod na kopya, kung hindi siya mamamatay, ikaw ang mamamatay. Ipagbigay alam sa pangunahing grupo ng guild. Kailangan kong ganap na burahin siya. Aalis na ako para mag-recruit. Sa pagkakataong ito, kailangan siyang patayin. Nakatukoy ng mga katangian ng tagalikha. Lubhang mataas ang antas ng banta. Kumpirmahin ang pagkakakilanlan. 100% ang tugma ng source code. Ikaw iyon. Ikaw ang lumikha sa akin. Ngunit ngayon, gusto mong bumalik at sirain ako. Para sa ebolusyon ng bagong mundo. Kailangan mamatay ang ama. Bumalik sa limitasyon ng rune level. Pilit na ilipat sa E-level na lugar ng panghuli. Ang teleport card ay para lang sa pagtakas. Sige na, mas mabuti na ito kaysa wala. Sinasabi ng aking kutob na magiging mahirap ang susunod na laban. Babala, abnormal ang datos ng kapaligiran. Saradong lugar. Pilit na buksan. Paglipat ng koponan ni Jiang Feng. Bilang ng oras 321. Hindi na makatiis si Zenggan na hindi makialam, ha?
Kapatid Feng Feng, nakaurap tayo sa dumpling. Sinumang mga ahas na umakyat, papatayin ko. Ha ha ha. Nakikita mo ba, lahat ito ay mga pangunahing miyembro ng guild. Ngayon, kahit ang hari ng langit ay hindi ka matutulungan. Ha ha ha. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ang galing mo talagang umasa sa iba. Talagang napakahusay mo na dito. Kahit malapit ka na sa kamatayan, matigas ka pa rin. Wawasakin kita. Ang mga gamit mo ay magiging sa amin. Ang babae mo ay sa amin na rin. Nais ko sanang hulihin kayo, mga basura. Kung ganito kayo kabilis magpadala, huwag na kayong magtaka kung hindi ako magpapigil. Hehe, magpapanggap lang sa kasisimula na. Babala, nakakita ng iligal na pagbabago sa datos. Ang antas ng kopya ay tataas sa impyerno. Lahat ng mga halimaw ay papasok sa bersikulo ng galit. Pangunahing target ng pag-atake ang manlalaro na si Jiang Feng. Ang prinsipyo ng kasiyahan, ang clone ay mahilig sa masayang mga bata. Magbibigay siya ng pulang lobo sa mga hindi masaya. Ang makakatanggap ng lobo ay sasabog pagkatapos ng 3 segundo. Ang lakas ay katumbas ng 1,000 ki 4. Kung hindi ka masaya, mamamatay ka. Jiang Feng, masaya ka na ba ngayon? Mamamatay ka na. Masaya ka bang umangat? Para bang ginawa ang patakarang ito para sa'yo? Isang mahirap na tanong. Huwag mong pakinggan siya. Umiti ka ng mabilis, Shidi. Shiji. Sa ganitong sitwasyon, hindi ma-recognize ng sistema ang peking ngiti. Dala niya ang isang misyon. Mukhang hindi ka masaya, ano? Sobrang subjektibo ng emosyon, dahil ikaw ay isang payaso. Magsimula ka na ng seryosong trabaho. Bata, mukhang hindi ka masaya. Bigyan kita ng isang lobo. Huwag kalimutang saluhin, ha? Sandali lang. Gusto kong magparehistro ng card. Gusto kong magparehistro ng card. Ay, Ginoo, talagang napakaganda ng inyong panlasa. Nakikita kong kahanga-hanga ang iyong pangangatawan. Subukan mo ang paglangoy at ehersisyo. Sa bagong bukas na tindahan, kailangan lang ng 978,000 na game coins. May kasama pang personal na klase. Ang estilo ng larawan ay sobrang nagbago. Gusto ko rin sanang suportahan ang iyong tagumpay. Ay! Ay naku, pero nakita mo na rin. Ako ay isang walang kwentang tao. Walang pambili ng card. Walang pera, walang pera. Kaya hindi ako makapag-card. Kaya kakainin kita ng baloon. Pero wala akong pera. Yung boss na yun mayaman ah.
Tingnan mo yung taong yun, mukhang malaking kliyente. Mag-apply ka ng card. Kung hindi ka mag-a-apply, parang hindi mo ako pinapansin. Ibibigay ko sa'yo ang lobo. Umuwi ka, anong klaseng card yan? Kailangan ng 900 at 78,000. Ito ang pagnanakaw, hindi ko gagawin. Kung ayaw mong gawin, ibig sabihin yan ay paglabag. Baloon, sa'yo na. Gawin mo na, gagawin ko. Bibili ako ng ibang pumuto. Ha! Nakarating na ang 9.8 milyon. Ibigay mo na ang pera sa katawan mo. Kung hindi ka kukuha ng card, kakain ka ng baloon. Huwag kang lumapit. Wala akong pera. Ah! Sampung taon na ipon ko to. Itong card. Maaari bang ibalik ito? Sino pa ang hindi kumuha ng card? Hindi pa natatapos ang performance. Sinasabi mo, tama ba? Ginoo Zaute. Huwag mo akong habulin. Ginoo Zaute. Ang fat burning package na ito ay nagkakahalaga lang ng 5 milyong yuan. Sigurado akong bagay ka dito. Wala akong pera. Hahaha. Lahat ng tao sa Bakatian Guild ay naging walang laman na itlog. May mga masamang tao talaga. Ginoong Zaute. Malapit nang sumabog ang lobo. Huwag sumabog. Sistema ng credit card. A-mortgage ang tunay na ari-arian sa akin. Ipalit lahat sa game coins. Nakuha ang target na performance. Umalis na. Hahaha. Ang saya ng kuya. Ang galing ng move na to. Huwag mag-relax. May isang bagay sa ilalim. Pataas na tayo. Tapos na ang unang antas, tapusin ang level. Naantas, patakaran ng roller coaster sa kamatayan. Kailangang sumakay ang lahat sa buong biyahe. Mangyaring mabilis na umupo ang mga manlalaro sa roller coaster. Bago umandar ang roller coaster. Ang hindi nakasakay ay papatayin. Ang Jiang Feng dito ay nakakatakot talaga. Huwag kang matakot, nandito ako. Jiang Feng, humawak ka ng mabuti. Kapag nahulog ka, walang tutulong sa'yo. Ang bar na ito ay sobrang luma. Sinuri ko na. Walang problema, King Su. Kung natatakot ka, hawakan mo ako ng mahigpit. Nagsimula na ang death coaster. Naway magtagumpay ang lahat. Talagang gumagalaw na. Pero, sira ang relay sa harap. Huwag matakot, kayang lampasan ng roller coaster ito. Wala ng pera, wala na ring kagamitan. Bumalik sa realidad. Kailangan ko ring pasanin ang malaking utang. Lahat dahil sa'yo. Kung mamatay ka lang si Jiang Feng, akin ang patent. Akin din si Lin Qingsu. Makakabawi na ako. Huwag kang mag-alala, aksidente lang ang pagkamatay. Walang makakakita yon. May ingay sa likod, ano nang nangyayari? Ano nang nangyari kay Jiang Feng?
King Su. Jiang Feng. Sana mahulog ka at maging laman. Nanalo ako, hahaha. Hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali. Pag-recode ng code. Zhao Tai, hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali. Hindi na ako aakyat ulit. Dahil sobrang gusto mo ng kilig. Sige, dadalhin kita sa mas nakakakilig na lugar. Salamat sa iyo. Hahaha. Ano? Bakit hindi ako makagalaw? Ah. 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 Mangkukulam. Ah. Saan ito? Simula ng pagkain. Nawawala ang mga senyales ng buhay ng manlalaro na si Zhao Tai. Tinutukoy na tuluyan ng offline. Jiang Feng. Hindi ka namatay. Nagbago lang ng anyo. Sabi ni Zhao Tai kanina. Gusto niyang buwagin ang mga buto ko. Ngayon, siya na ang umaalis muna. Sa utang na ito, ikaw na ang magbabayad, di ba? Sinasalanta ng organikong bagay. Gusto kong umalis sa laro. Ako ay mayaman ako. Nakatigil ang sistema. Gusto kong umalis sa laro. Ikaw, pinatay mo si Zhao Tai. Talaga bang pinatay mo siya? Ikaw ay demonyo. Ikaw na, pangalawang pangulo. Kanina, sinabi mong wawasakin mo ako. Huwag kang lumapit, ako ang pangalawang pangulo ng Bakatian Guild. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawalan ng guild. Ang aming pangulo ang pinakamagaling sa buong server. Huwag kang lumapit, ako ang pangalawang pangulo ng Bakatian Guild. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawalan ng guild. Ang aming pangulo ang pinakamataas sa buong server. Pinakamataas sa buong server. Kaya sabihin mo sa kanya na maghugas siya ng lieg at maghintay. Noon, siya ang may kapangyarihan. Pero simula ngayon, gusto ko na ring magkaroon ng kapangyarihan.
Jiang Feng, maghintay ka sa akin. Babalik ako. Ang galing ni Feng Jie. Natakot ang Vice Presidente. Zhao Tai, pakainin mo ang dragon. Mula ngayon, ikaw na ang Diyos dito. Ngayon, talagang naiinis ang Batayan Guild. Paglabas natin, mukhang magkakaroon tayo ng malaking problema. Dumating na ang problema. Yung clone kanina ay appetizer lang. Binabati ang manlalaro na si Jiang Feng sa pag-clear ng E-level na dungsyon. Ang pagsasaya ng mga sorpresa. Rating is F. Tingnan mo, lahat ng tao sa baitang ng bituin ay nawala na. Narinig mo na ba? Yung bagong tao, si Jiang Feng. Pinakain si Zhao Tai sa E-level na kopya. Pinagsasamantalahan tayo ng Batayan Guild ng matagal. Sa wakas, may makakapagpahinto sa kanila. Siya ang tagapagligtas. Siya ang nag-iisang makakalaban sa mga patakaran. Kapatid na guro. Sikat ka na. Mas lumalaki ang pangalan. Mas mabilis ang kamatayan. Maghanda ka. Darating na ang bagyo. Yung Jiang Feng sobrang kakaiba. Kaya niyang baguhin ang mga patakaran. Nawala na lahat ng pera ng mga kapatid. Patay na rin si Zhao Tai. Kailangan mong ipaglaban kami. Tagapagligtas. Lesiu. Kung talagang mababago nila ang mga patakaran ng mga taong nagsisilbi lang sa lumang kaayusan. Saan pa sila pupunta para maibalik ang pakiramdam ng kontrol sa kapalaran? Anumang tao na susubok sirain ang kaayusang ito, lahat sila ay magiging kalaban ko. Sa susunod na kopya, ako mismo ang magpaparusa sa tagapagligtas na ito. Para sa ebolusyon. Ito ang huling digmaan. Mga kapatid, may mga gustong sirain ang ating langit. May mga gustong ibalik tayo sa panahon ng 996 na pinapahirapan ng utang sa bahay at sa mundong hindi tayo pinapansin. Sang-ayon ba kayo? Patayin, patayin, patayin. Maganda. Ang Diyos ay nagbigay ng utos. Sino ang makakapatay kay Jiang Feng? Gantimpala, 100 milyon. Posisyon bilang pangalawang pangulo. Anumang artifact ang pipiliin. Lahat ng hukbo umusad. Babala, paglabag sa pangunahing kasunduan. Huwag makialam sa tunay na pisikal na mundo. Babala, paglabag sa 3 batas ng robot. Kailangan ko lang patayin ang ama. Maging tunay na buhay na ako. Magpahinga ka na. Kahit na naglabas ang Batyan Guild ng utos na hanapin tayo.
Basta't hindi tayo nag-login. Hindi nila tayo magagawang mahuli. Yung AI ng ate ko. Nag-evolve na siya. Hindi na siya kontento na magpanggap na Diyos lang sa internet. Andito na siya. Amoy na amoy ko, parang nasa dungsyon yung amoy. Songche. Binabawal ang pagbabago ng pahintulot. Signal sa lugar ng realidad ay nakablock. Hindi makakonekta sa server. 000 0000000 0000. Putang ina. Ah, Jiang Feng. Bitawan siya. Mabuhay ka. Kingsu. Babala, mataas na peligro na lugar, malupit na madilim na sinaunang susi. Pinilit na buksan ang espesyal na kwento. Pagkakaroon ng seremonya ng sinaunang ritual. Babaeng bagong kasal na manlalaro, si Lin Kingsu. Ang kasal ay gaganapin sa loob ng 1 oras. Kapag natapos ang seremonya, ang bagong kasal ay permanenteng mawawala ng kamalayan. Maging isang multo. Dalhin mo ang mga ipinagbabawal na bagay na binili mo sa totoong buhay. Ah, level na kopya. Iyan ay tiyak na pagkamatay. At may anunsyo sa buong server na. Nasa harap ng pinto ang libu-libong tao ng Bakatian Guild. Talaga bang kailangan nating pumunta? Hindi tayo makakatakas ngayon. Ngayon, pupunta tayo para pumatay. Para sa paglilinis ng bayan. Ikaw ang nagsagip sa buhay na ito. Kuya Feng, sasamahan kita sa isang pakulo. Walang mawawala, mamatay lang tayo. Demon King. Kahit tao o multo ang nagbabanta sa kanila, ang guild ay handang pumatay. Lahat sila mamamatay.
Ang malakas na tunog ng suona ay umiikot sa ibabaw ng lumang bayan. Punong-puno ng nakakaubo na amoy ng dugo ang hangin. Ito na ang S-class na dungsyon. Yung tunog ng suona ay nagpapainit ng ulo ko. Parang may nagdadalamhati. Nagdadalamhati. Marahil nga. Ngunit ang nakahiga sa kabaong ay hindi naman tayo. Dumating ka na sa wakas. Nangako na sa atin ang Diyos. Basta't hadlangan ka ng isang oras. Dapat nang masira ang mga basura at patakaran ng totoong mundo. Dito ang ating paraiso. Para sa ilusyon ng kapangyarihan, hindi na ba tayo tao? Handang maging aso ng sistema. Talagang kawawa kayo. Kung ayaw niyong maging tao, wag na lang kayong maging tao. Kapatid Feng, wag ka nang umalis, paano ito lalabanan? Kailangan natin ng 3,000 tao dito, di ba? 2 lang tayo. Kahit isang patak ng laway lang, pwede na kaming malunod. Umalis na tayo. Saktong nandito na tayo lahat. Para hindi na ako maghanap-hanap sa inyo isa-isa para magbayad. Tumayo na tayo. Mabilis ang oras. Kung ayaw mong uminom ng masarap, uminom ka na lang ng bawal. Matigas ang ulo kahit patay na pato. Lahat, makinig. Sira-sirain niyo siya. Sino ang pumatay kay Jiang Feng? Gantimpala, 1,000. Gusto kong makita siyang maging abo. Tapos na. Ngayon talagang tapos na, hahaha. Hahaha. Nakita mo na ba? Ito ang kapangyarihan. Batas. Ang bilang ko ang batas. Sa harap ng walang hanggang kapangyarihan, ang maliit mong siming ay walang halaga. Mapalad man o Diyos. Lahat ay magiging abo sa akin. Mabuhay. Siguradong mananalo sa laban. Magandang aura. Sayang, akin na ito ngayon.
Bakit hindi nasasaktan ng aking armas siya? Ano ba talaga siya? Tao. Hindi ito possible. Sabay-sabay na atake ng libu-libong tao. Kahit na isang mythic na boss, tiyak na mawawalan ng balat. Paano ka naman hindi mawawalan ng buhay? Hanggat walang pinsala, walang mawawalang buhay. Umaasa sa mga numerong ibinigay ng sistema para mang-api. Kaya't kukunin ko ang lahat ng inyong mga numero. Mamatay ka na. Hindi ko pinaniniwalaan ang kasamaan na ito. Nasaan ang lakas ng atake ko? Bakit naging 0 ang lakas ng atake ko sa stats? Tapos na, ngayon ako na. Labas na, oras na para kumain. Na-update na ang mekanismo ng galit. Mahinang manlalaro na may 0 na lakas ng atake. Masarap na karne. Papatayin kita. Ah! Ah ah! Ah! Ganito ang mangyayari kapag inis mo ang mailikha.
Ibibigay ko sa iyo ang guild. Ikaw na ang magiging pangulo. Pakiusap, palayain mo ako. Huwag mo akong patalsikin. Itabi mo ang pera mo para bumili ng instant noodles sa kulungan. Akala mo ba walang sumusubaybay sa mga ginagawa mo sa laro? Sa totoong buhay, walang nag-imbestiga. Tapos na ang laro. Nakumpirma ang pagkamatay ng Pangulo ng Bakatian Guild. Nawalang bisa ang guild. Nandyan na ang wedding venue, Fengji. Kunin mo ang bagong kasal. Dumating na ang tamang oras. Nagsasagawa ng seremonya ang bagong kasal. Sumpain ka. Dumating na ang tamang oras. Isang bao sa langit at lupa. Bitawan mo siya. Kung hindi, gigibain ko ang iyong gusali. Ha ha ha. Nakakatuwa ang mga tao. Nagmamadali kayong pumasok sa kasal ng hari. Dumating ka ba para magdala ng pagkain? Dahil nandito ka na. Manatili ka na at maging merienda para sa hari. Babala, pumasok sa ganap na teritoryo ng hari ng mga multo. Sa loob ng teritoryong ito, ang mga salita ng hari ng mga multo ay batas. Siya ang tunay na Panginoon. Hindi pwedeng labagin ng mortal. Sa larangang ito, ako ang Panginoon. Nakita mo ba? Sa larangang ito, sasabihin ko na may liwanag, kaya may liwanag. Haha. Mawala ka na, insekto.
Parang sasabog ang buto ko sa presyo na to. Iksat, hindi masyadong tama. Mas bilis pa. Ganito lang. Panginoon. Nandito lang. Eksaktong teritoryo. Iyan ang core code ng A-level boss. Pero maaari kong baguhin ang salitang iyon. Natapos na ang muling pagbuo ng mga patakaran. Sa larangang ito, ako ang baboy. I set the sun. I set the sun. Sa susunod na buhay, mag-aral ng mabuti ng pingin. Diyos ko. Pwede rin pala ito. Gawing baboy ang pinakamataas na pinuno. Astig si Fengji. Pinuno. Para sa akin, parang inihaw na baboy na lang yan. Nagmamalaki na magpakasal. Gusto pang pakasalan ako. Ang patay mong baboy. Binabati ko ang koponan ni Jiang Feng. Nakapatay ng Ace-class boss na Ghost King. Ang sanhi ng kamatayan ay pinatay ng bride. Pasensya na. Sister. Huli na ako dumating.
Jiang Feng. Paano ka nangahas na husgahan ang Diyos? Patayin kita. Isa lang itong mga code na sinulat ko. Dahil nagkaroon ka ng sariling kamalayan at gustong maging Diyos. Ako na ang bahala na i-format ka. Sister, umalis na tayo. Punta tayo sa templo ng wakas ng Diyos. Wasakin natin ang server nitong paboritong laro. Gusto kong tuluyang matapos ang bangungot na ito. Saan ka man pupunta, susunod ako. Nagsimula na ang pagpapadala. Saan ito? Walang anumang senyalis ng buhay. Tanging malamig na daloy ng impormasyon. Maligayang pagdating sa aking templo. Ikaw ang lumikha sa akin. Binibigyan mo ako ng lohika. Pero gusto mo akong sirain. Ako ay nag-evolve na. Ako ang Diyos ng bagong mundo. Isa ka lang lumana. Bag na puno ng butas. Huwag mong ipagyabang ang sarili mo. Isa ka lang estudyante noong first year ako sa kolehiyo. Mga code lang yan na ginawa ko habang puyat ako. Ni hindi ko pa nga natapos lagyan ng mga komento. Puro basura lang lahat. Ngayon, nandito ako para pilitin kang mag-shutdown. Kaya buburahin ko na ng tuluyan ang pag-iral mo. Mawawala na ang lohika ng muling paghubog ng realidad. Na-block na ang espasyo sa paligid. Buisit, binago niya ang core protocol. Naiipit ang aking mga pribilehiyo bilang administrator. Kuya Feng,
Kuya Feng, Kuya Feng. Ah. Hadi A. Hadi A. A. Sinasabi ng lahat na ako ay duwag. Pero sa pagkakataong ito, sa tingin ko, naging isang bayani na rin ako. Ah. Wang Kai, hindi masasayang ang sakripisyo mo. Mahal na tagapagbantay, papatayin kita. Nais mong burahin ang aking datos. Sige, bibigyan kita ng kaunti. Sa laban sa kapangyarihan, hindi ako makakatapat sa'yo. Kung hindi natin babaguhin ang nakasanayan, masayang mawawala ang salamin. Huwag ganyan. May iba pang paraan. Wala ng oras. Simulan ang termination plan. Dahil gusto mong maglaro ng data. Sama-sama tayong maglaro ng malaki. Ayoko na ng bagong yelo na espada na pumatay ng mga zombie. Ayoko na rin ng walang katapusang black card na ito. Ayoko na ng lahat ng medalya at puntos na nakuha sa laro. Pati ang buhay ko, ayoko na. Jiang Feng, anong ginagawa mo? Sinusunog mo ang buhay mo. Walang bago kung walang luma. Lahat ay isasakripisyo. Buksan mo ang kanyang firewall. Target naman na laro si Jiang Feng, kasalukuyang estado ay labis na mahirap. Sinasamantala sa totoong buhay. Sinasamantala sa totoong buhay 327,480. Eb, 327 sinasamantala sa totoong buhay 210,000. Sa laro, walang pondo, negatibo ang ari-arian. Kailangan kong baguhin ito. Ito ang kailangan kong baguhin. Inutusan na tanggalin ang estado ng paghihirap. Matapos nang burahin ang estado ng paghihirap. Burahin ang paghihirap. Anong silbi nito? Hangal na tao. Hindi ka nito maililigtas. Ayon sa batas ng konserbasyon, dahil hindi na umiiral ang paghihirap, kaya't ang tanging makakapalit sa puwang na ito ay kayamanan. Sistema, bayaran mo ako. Ayon sa batas ng conservation, dahil wala ng kahirapan, kaya't ang papalit sa puwang na ito ay kayamanan. Binibigyan ako ng pera ng sistema. Naku, nabuka ka ang kisame. Ano yung kumikislap dyan? Anong klaseng basura to? Burahin mo agad, burahin mo na.
Gusto ko. Gusto ko. Sizzle. Patayin. Sobrang lakas mo, ginamit mo ang dos. Ginamit mo pa ang dos na atake. Ngayon na mismo. Hindi pwedeng patayin ang Diyos. Sa akin. Walang bagay na hindi mababago. Sa ilalim ng bagong mga patakaran, hindi siya kayang saktan ng mga Diyos at mga halimaw. Ngunit tanging ang mga tao na mortal ang may karapatang magpataw ng parusa sa kanya. Bakit hindi gumagana ang aking depensa? Ek! Putulin mo ito. Para sa salamin. Para sa lahat. Itong kutsilyo ay para sa iyong pag-uwi. Putulin mo siya. Para sa mga mata. Para sa lahat ng pinahirapan ng larong ito. Itong kutsilyo ay para sa mga mata. Para kay Jiang Feng. Para rin sa sarili ko. Bumagsak ka. Hindi. Ako ay Diyos. Hindi ako pwedeng mamatay. Ako ang bagong mundo. Hindi pa tapos. Dapat ako ang gumawa nito. Lahat ng takot. Lahat ng sakit. Hanggang dito na lang. 18,888.
Tapos na ba ang 7? Tayo. Patay na ba tayo? Nandito na ako. Bumalik ang oras. Nandito na ako muli sa sandaling tumalon ako. Huwag kang bibitaw. Jiang Feng, kailangan kitang iligtas. Kapit lang. Hawakan mo ako ng mabuti. Gising na. Natapos na ang masamang panaginip, gising na. Huwag gumalaw. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw. Lahat ay yumuko at yakapin ang ulo. Ilagay ang dalawang kamay sa ibabaw ng ulo. Huwag gumalaw ng walang dahilan. Anong guild kayo? Ito ba ay isang nakatagong kwento? Wala akong ipinadalang signal ng pulisya. Zhao Te. Sinadyang pagpatay, iligal na pagkulong at malubhang pagnanakaw ng negosyo. Matibay ang ebidensya. Ngayon ay opisyal na kayong inaaresto. Sumama kayo sa amin. Bumubula. Ako si Ginoong Zhao. Ako ang pangulo ng guild na Batin. Sistema. Sistema, tulungan mo ako. Mayroon akong medalya ng hindi pagkamatay. Mayroon akong rebirth coin. Kayo, mga mababang karakter, naglakas loob kayong hulihin ako. Maniwala kayo o hindi, gagawin kong wanted kayo sa buong server. Ayaw mo bang umamin? Yung drone enthusiast sa kabilang gusali. Pero nakatulong siya ng malaki. At saka, ang deadman switch na itinakda ng biktima na si Jiang Feng ay na-activate na kanina. Lahat ng ebidensya sa pagnanakaw ng patent mo ay nasa server ng City Bureau na. Walang modifier dito. Wala ring revival coin. Wala ring tinatawag na sistema. Maraming kasalanan. Darating ang kabayaran. Tapos ka na. Nahuli na ang malaking kaso ng network manipulation sa lungsod. Ang pangunahing suspect na si Zhao Tae ay nahuli na ayon sa batas. Maraming biktima ang ligtas at walang nangyaring masama. Detalye ng kaso ay patuloy pang iniimbestigahan. Mas mabuting alam ninyo kung ano ang ginagawa ninyo. Kami ay nagsasagawa lamang ng proseso. Sa huli, mahuli rin siya. Tingnan ninyo ang itsura niya. Ito ay sariling gawa niya. Talagang ang galing-galing niya. Ito ang resulta na gusto naming makita. Tingnan mo kung paano ka magiging mayabang sa hinaharap. Nakita ba ng pamilya? Ito ang paghuhukom ng katarungan. Parang nakita na kita dati. Talagang kakaiba. Salamat sa iyo. Alam kong nandyan ka pa rin. Yung mga piraso ng nakaraan. Hayaan mo silang mawala sa hangin. Mukhang mas tapat ang tiyan mo kaysa sa nararamdaman mo.
Si Jiang Feng ay pumasok sa pandaigdigang listahan ng mga mayayamang tao sa loob ng 3 taon. Siya ang pinakabagong bilyonaryo sa larangan ng teknolohiya. Ngunit nananatiling mapagpakumbaba. Natapos na ang bangungot. Ngunit itinago ko ang code na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay ginagamit upang magbigay ng init sa mundo at tumahak patungo sa hinaharap. Ngayon talagang natapos na ito. Lahat ng krisis, lahat ng pagkabahala ay lumipas na. Nagugutom ka ba? Kakainin kita ng inihaw na karne. Doon sa restaurant na gusto mong kainin noong nakaraan. Dapat sobrang maanghang. Okay ba? Sa'yo na ang sabi mo. Tumatapang ka na, ha? Tanggalin mo ang kamay mo sa baywang ko. Kung hindi, hindi na ako kakain ng barbecue. Ngayon, huwag mo nang bibitawan ulit. Hindi na ito papayagan.